Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guest, Mama Sagli Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of July 1 hanggang July 7 for the sign of Sagittarius. So sagi, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating makakagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang skip ng adzaway pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. So let's see, umpisa na natin ang laban for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Okay, let's see. What is the additional messages with an angel spirit for the sign of Sagittarius? Okay, so this is something the Page of Pentacles, investment. Ooh, invest wisely, no? Pangalagaan, proteksyonan mo kung ano man yung mga bagay na meron ka, no? May mga bagay na ma-manifest ka dito at matutupad yung mga pangarap mo. And because there's something, the devil card, oh my goodness, this is something toxic or negativity. So, ibig sabihin dito, no, it's either luho, bisyo, or toxic traits yan na maaaring nagbibigay negativity sa buhay mo. No, iwasan mo, no? Maging wise ka daw sa pag-manage at paghawak ng salapi. Now, of course, there's something the Knight of Wands for slow and steady. Now, manatili kang kalmado. Huwag kang agresibo. Now, slow and steady ang atake mo dito. Now, kailangan mong pag-isipan yung bawat decision or actions. There's a Seven of Wands that you're being protected. Protection at mo at pangalagaan mo yung grounds mo. Even your territory. No? And of course, guys, there's something, guys, with the Knight of Wands. No? Ibig sabihin nito, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no, dahil sa worries, no, dahil sa stress, overthinking, and being paranoid. And because there's the Two of Swords, there's a decision that you need to make. May mga bagay din na kailangan mo magdesisyon. No, kailangan mo mag-take ng actions. Let's see what is the Page of Pentacles. The Page of Pentacles represents with a high Hiephysys na maraming hidden agenda or hidden enemy sa likod dito. No, kaya kailangan maging wise. Maging matalino ka sa pag-manage at pag-control ng iyong finances. Maraming mga eksenang mga nangyayari. No, maraming mga unexpected situation na hindi mo akalain na magaganap, no? Lalo-lalo na usapin sa pera, no? Meron kang ini-expect na makuha, no? Or maaring may sakatuparan pero hindi nangyayari, no? Kaya sinasabi dito, maging wise ka sa pag-manage ng pera at pag-control, na dahil baka ang nangyayari may inaasahan kang pera, no, may darating kaya todo bigay, todo gastos ka, no, kaya kailangan magiging mas wise ka na ngayon. What is the Devil card? The Devil card represents with the Ten of Pentacles. So, magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. So, ibig sabihin dito, meron kang potential for abundance, no? May potential ka para maging masagana ang pamumuhay mo nga lang, no, may nga lang Ibig sabihin dito, meron kang mga toxic traits or maaring cycle o sistema na mali, no? Na nasasayang ang iyong mga pinaghirapan, no, resource of income. So, kaya kailangan maging wise ka sa pag-control at pag-manage nito. Now, and of course, there's an Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa ginagawa mo, sa negosyo, trabaho, hanap buhay mo, na matuto kang maging mahinahon. What is the Seven of Wands? Service with the Temperance, with a perfect timing. So, this is the moment, guys, no? Kumbaga, ito na yung panahon pagkakataon, no? Na matuto kang kumalma. No, proteksyonan mo muna yung grounds mo. Hindi pwedeng todo bigay, todo eksenang atake mo, yung kumbaga kagastusan, no, yung hindi pinag-iisipan, no, kaya kailangan po proteksyonan mo, matuto kang pag-iisipang mabuti, no, yung bawat desisyon, lalo sa pag-usapin sa pera, diba? Kumbaga, titingnan mo yung magiging possibility, so yung cause and effect ng gagawin mo, yung impact, no, yung magiging reflection sa'yo. What is additional messages with the Knight of Swords? There's a Knight of Wands. So, there's something else with perseverance. So, kailangan mo magtiyaga. Nagiginawa rin yung isip mo o utak mo na nag-overthink ka dito kasi nangyari kasi nagkaroon ka ng pangapala decision
na mga biglaang desisyon. Ito yung kailangan mo magdesisyon na pag-isipang mabuti. There's a difficult decision with the Two of Swords. Represent with the Two of Pentacles. So, titimbangin mo. Ngayon, mas lalo mo nang mauunawaan. No, titimbangin mo na yung bawat eksena bago ka mag-proceed, no, sa isang eksena na yon. Bago mo gawin yung mga bagay na yon, kailangan mo munang titignan yung mga possibilities, yung impact, no, yung consequences, no? What is the Page of Pentacles? It was the Hierophant. Represent, guys, with the Ace of Pentacles. So, there's something, a big shot and big money coming in for you. May malaking pera, may malaking opportunity sa darating sa'yo. Kaya sinasabi dito, mag-invest ka kung saan ka lalago, saan ka lalakas. I-manage and control mo kung ano man yung mga bagay na meron ka, no? Kumbaga, hindi lahat ng mga bagay na ibinibigay na hain sa'yo, may susunod pang eksena. No, kailangan magiging sigurista ka, no? Kumbaga, itong offer na to, kailangan matuto kang palaguin niya. Kasi pag may dumating na offer pa ni bago, at least, diba, may savings ka for your future. Handa ka. No? Kung may mga unexpected situation, at least hindi ka gahol. No? Hindi ka maghahabol sa eksena na yon. Hindi ka mahihirapan. And of course, there's a chart with an action and movement. No? Magkakaroon ng changes and of course, improvement na ang buhay mo. No? Kumbaga ngayon, mas matututo ka na. No, babaguhin mo na ang maling sistema, maling nakagawian mo. And there's an Ace of Wands. No, magkakaroon ka ng bagong plano, proyekto, kaisipan. No, because there's a death card, no? Kumbaga, maaring may mga bagay na tatapusin na dito at magkakaroon ng panibagong simula. No? There's something, a transformation. Mababago na yung pagkatao mo dito. Yung dati parang pala-decision ka eh. Pabugso-bugso yung damdamin mo. Talagang, diba, ura-urada. Ngayon, ano na yung atake mo dito eh, no? Matuto ka ng kumalma, no? Na matalino ka na sa pag-iisip ng bagay, no? Hindi ka na basta-basta magiging, pala-decision. Yung aggressive, hindi na. Pinaproteksyonan mo na kagad yung grounds mo. Then, there's an Empress card for revert. No? Kumbaga, magdi-disconnect ka from the world, namamahalin mo na at taalaga mo na yung sarili mo. No? Titignan mo na yung kapakanan ng bawat decision mo. What is the additional messages? And there's a Knight of Swords. Bibilis ang takbo ng sitwasyon, timbangin mo lang yung mga bagay na mahalaga sa'yo. No? Bibilis ang takbo ng eksena mo. For the outcome, so there's a Queen of Pentacles. Ito yung sinasabi ko na maging mature at practical ka how to manage and control your finances. No? Your resource of income. And of course, guys, there's something, the Eight of Cups, something moving forward. Makaka-move on ka na rin. No? Makakawala at makakalaya ka na din sa mga nangyari sa'yo. No? Ang ganda ng eksena dito, there's a movement, changes, and transformation that brings you a long-term success. No? And of course, a financial windfall. No? Matuto ka lang na sa lahat ng bagay na pinagdaanan mo kasi there's a devil card. It's either a temptation, may tukso, or merong bagay na nagbibigay negatibo sa eksena mo. Kumbaga magtutuloy-tuloy lang pero merong ka ditong attitude or maling nakagawin or maling kaisipan, no? Na kailangan ng putulin. And of course, there's something that Two of Wands by choices. Napiliin mo ang mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Na mag-focus ka sa kung ano man yung nagbibigay ng benefits sa'yo. No? At the Two of Wands choices. And of course, there is a Seven of Pentacles with a harvest moment. Ito na yung panahon ng pagkakataon na hinihintay mo. No? Na makuha mo. No? Ito na yung tamang pagkakataon na dahil sinubukan kang pakalmahin. Ito yung tinitignan dito eh. Protection at pangalaga mo yung grounds mo. Titignan kung hanggang saan no, yung iyong pasensya, no? Kumbaga, kung magmamadali ka ba, magiging padalos-dalos ka ba, no? Ito na yung katapusan ng, kumbaga, pagiging aggressive, eh. No? Kumbaga, nagbago na ang iyong personality or something, perspective dito. Ngayon, kumbaga, aanihin mo na yung matagal mo nang hinihintay. Additional messages. And of course, there's something, guys, with the Ace of Cups. Some of you guys, no, may bagong pag-ibig din dito. There's a retreat or there's a disconnect from the world, no? Kumbaga ngayon, mamahalin mo na talaga mo ng sarili mo at dito papasok ang taong magmamahal sa'yo. And because there's an Ace of Swords with a breakthrough at magtatagumpay ka, no, maliliwanagan ka dito sa lahat ng eksena sa buhay mo ngayon. No, bibigyan ng kasagutan ng iyong mga katanungan. Alamin na natin lahat ng kaganapan sa'yo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, for finances and career, umpisa na natin finances and career, no? Anong ganap sa'yo pagdating sa finances and career? And there's a King of Wands. So look at the bigger picture. Ito yung sinasabi ko kanina pa lang, diba? Kung magatitignan mo yung magiging posibilidad.
yung action and decisions mo. No, yung kagustuhan mong may sa katuparan. No, dapat gustong-gusto mo yung ginagawa mo. And there's a justice card, no? The justice will be served. Ang consequences. Diba? Kung nagpursige ka, nagpatuloy ka at kumbaga gusto mo yung ginagawa mo, magsasucceed yan. Diba? Kumbaga kung alam mo sa sarili mo na kaya mo, kung alam mo sa sarili mo na hindi ka susuko, magiging palaban ka, makakamtan mo ito. And of course, there's an Queen of Cups, emotional healing. No? Mas magkakaroon ka, mas magiging matalino ka na pagdating sa emosyon. Sinasabi dito, emotional intelligence. No? Mas matalino ka na ngayon sa mga nararamdaman mo. Hindi ka na basta-basta padadala ng tensyon, padadala ng mga taong sulsol sa paligid mo. No? Lagi mong titignan yung magiging consequences and of course, a bigger picture or lighter side of the situation. No? Or both side of the situation. And there's the lovers. No? Dito papasok ang love life. No? Maaring kaugnay dito ang partnership. And there's a Six of Pentacles na magtutuloy-tuloy about talaga sa finances mo. Gaganda na daloy ng iyong pagkakaperahan. And there's a Full card for leap of faith. Dahil sa pananampalataya at tiwala, babaguhin ang mundong ginagalawan mo. No? There's a new beginning coming in. No, nasa tamang progreso ka, nasa tamang proseso ka, magtutuloy-tuloy na yung magandang kapalaran sa iyo, hindi lang tungkol sa finances and source of income. Papasok dito ang pag-ibig na mamumutangi sa lahat na magbibigay ng pagmamahal talaga na hindi matatawaran. Pagdating sa love life, anong chika? There's a Kingman. Baguhin lang yung perspective mo. Baguhin mo lang ang iyong pananaw. Mga kaugalian. Respect, magkaroon ng respect at disiplina. And there's a Queen of Wands by confident. Basta, sinasabi dito, magkaroon ka ng kumpiyansa sa iyong partner, no? Magkaroon ka ng tiwala sa kanya. There's a Two of Cups with a partnership. Na meron talaga ditong unconditional love. Na and there's a time of happiness at magiging masaya at magiging maligaya ang iyong relasyon. Now, there's a time, so mag-ingat ka lang dahil dito papasok ang mga taong tumatraidor, sumasabotahe sa inyong dalawa. Mag-ingat ka lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo. No, and of course, there's a Nine of Pentacles with a blossoming, pero lalakas naman to. No, talagang kaakibat ng kaligayahan mo ang mga traidor sa paligid mo kasi naiinggit eh. Now, pagdating naman tayo sa kalusugan, there's a judgment for a wake-up call na may paalala sa'yo dito, you need to pay attention sa mga nararamdaman mo. And there's a Four of Pentacles, no? Kailangan mo ditong, kumbaga pangalagaan ang iyong sarili, no? Kumain ka na masusustansya, no? There's a Three of Swords, something pink. Marami ka nararamdamang sakit, nararamdamang na kung ano-ano. No, iwas ka sa mga prito, ha? May nasasense ako dito na hindi ka makain ng mga sabaw-saw, hindi ka mahilig sa sabaw. So, kaya nahihirapan ka dumumi, no? So, some of you guys, kailangan mo dito ng more sabaw, no? And there's a Strength card, and more water, guys. And there's a Strength card with a confidence. So, kailangan lakas naman loob mo. And there's a good just coming in. May magandang balita, no? Kaya kailangan na maging handa ka dito. Ito yung magician, no? Manifestation. Ano man yung mga bagay na gagawin mo sa kalusugan mo, yun ang mararamdaman mo, reflection, no? Kaya kailangan maging aware tayo sa mga decision or actions. Iwasan natin yung unhealthy foods, no? Yung mga unhealthy habits, no? Yung mga nakasanayan, nakagawian, fast food man yan, or processing food, no? Kailangan mo umiwas, no? Kasi hindi siya nakakabuti for you. No? So, let's see what is additional messages with the magic of fair messages, advices, and of course, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No? Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. No? Then, of course, kung nakapili ka na magiging sagot sa tanong mo, comment down below kung ano number na pili mo. Mamaya mo malalaman ang magiging sagot niyan sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this. Okay, let's see what is the magic of fair messages to represent what. With the magical fire messages. Reference with the walking away. So may mga bagay na kailangan mo ng talikuran na pakawalan, bitawan, and you desire is within reach, no? Yung mga hinahangad mo, pangarap mo, maaring pumabor na sa'yo at may sakatuparan mo na ito. There's a debt paid off. No, lahat ng mabibigat, lahat ng pasakit, pasanin, kailangan mo ng pakawalan at bitawan. Let's see what is the yin and yang oracle card represent what? Okay, there is a comfort zone. Kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo sa mga bagay na kinakatakutan mo. Kailangan mo magtiwala sa sarili mo.
And of course, there's an apology, no? Some of you may hingi ng tawad dito. No, and of course, guys, you are dealing with the Ace of Air, Gemini, Libra, Aquarius, no? So let's see what is the synchronicities represent what. And there's a rebel, na meron dito nagre-rebelde, no? Meron ditong parang gumagante or parang, kumbaga may negative or toxic attitudes dito. Or negative attitudes. And of course, there's something gentleness, no? Kailangan nyo maging mahinahon. No? Huwag kang padalos-dalos, no? Ang atake mo dapat dito, demure lang. Diba? Mainhin. And of course, there's something, guys, with imagination. No? Palawakin mo tong imagination mo. Makakapag-create ka ng something powerful, no? Meaningful. No? Kumbaga, makakabuo ka ng bagay na sa ikabubuti mo. No? Idea to, plano, no opportunities. What is a romance in for Mystic Love Oracle deck? With a party, having fun. No, iwasan mo na to, yung party na to. No? Pwede ka mag-enjoy, pero hindi yung bonggam-bongga, yung parang over na yon. No? Yung parang, ano na yan eh. Bisyo na yan eh, ganon. Iwasan mo yung ganon, ha? And there's a music. No? Makakatulong music for healing energy, and there's a bliss with a happiness. Magiging masaya ang pamilya mo at magiging masaya ang kalalabasan nito. Magiging maano yung puso mo, na maligaya ang puso mo dito. What is an angel's number? Represent what? Angel's number represent with the 24 with the good times. You are worthy of affection, leisure, and pleasure. If you tell your family and friends how you feel, you find that you're on the same page and can work together effectively. Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you multiplied. So see, babalik sa ito lahat ng eksena na to. Kumbaga, kailangan mong pahalagahan at salamatan na naman yung mga bagay na meron ka. No, kailangan mo rin na maging transparency with your family. No, with your loved ones. Dahil, kumbaga, maaaring pares palaki, maaaring kumbaga, mayroon ka rin makukuha sa kanilang tulong. No, advices and messages. No? Maaaring pares kayo ng naramdaman, naranasan na pagdaanan, na maaaring makatulong sila, no? Sa iyong sitwasyon. What is the Money Move Oracle deck? What is the Money Move Oracle deck? And there's a spiritual work. Now in spiritual work, you are a light worker. Open your heart to spiritual career and heal the human heart. So see, kumbaga buksan mo ang puso mo about sa spirituality. So, ibig sabihin dito, isa sa nagbibigay blockages, no, ang sa buhay mo ay maaaring ang kamalasan. No, mayroong nagbigay ng kamalasan or nagbibigay negatibo sa buhay mo. So, kailangan na mag-meditate ka, no, nang sa ganun na ma-attract mo yung good energy. What lies beneath with the future? What lies beneath with the future? Represent, guys, with a falling apart, falling to pieces. So, talaga ibibigay sa mga bagay na karapat-dapat para sa iyo, no? Ibibigay mismo sa harapan mo kung talagang ninanais ng ating poong may kapal. No? Ayon sa kalooban ng Diyos. There's shadow work. Represent what? What is a shadow work? Represent what? And there's a relentless craving, consume eroding habits. Addiction is a prison disguised as a freedom. So see, ito yung sinasabi ko dito. Meron ditong bisyo, luho, doon na nakasanayan na kailangan na mabago. Para palayain yung sarili mo, meron kang masamang nakagawian or nakasanayan dito na kailangan mabago. Ito yung sinasabi ko doon pala sa unang chapter. Diba? Meron kang bagay na kailangan pahalagaan, no? Ang iyong mga pinaghirapan. Daw baka mahilig ka mag-order, no? Mahilig ka magbili-bili ng kung ano-ano, mag-expect ng ganito, tas ang ending, magkabaon-baon ka sa utang, gano'n-ganyan. Nakamiwas ka. There's a clarifying for a love situation. And of course, there is something a miss chances. Don't have regret, cherish your moment together. No? Lasapin mo at mahalin mo ko naman yung mga bagay na meron ka ngayon. Huwag mong sayangin yung opportunity na to. No? Let's see what is a clarifying for a life situation. No? Kung may asawa ka, may karelasyon ka, no, mahalin mo yan, namnamin mo yan, diba? Huwag mong sayangin yung opportunity na yan. What is a clarifying for a life situation, sorry. And there's something skill balance. Seek equilibrium in love and career.
harmonizing your inner skill to weight decision with a both heart and mind. So, kailangan balanse ka sa utak at sa utak mo at sa puso mo. Na kailangan balanse ka dito. Hanapin mo kung saan ka magiging balanse, no, sa love and career. No? Kailangan hanapin mo kung saan ka magiging malakas at magiging matibay, no, at magiging balanse at sitwasyon mo. Diba? So, let's see what is a part of the light represent what? What is a part of the light represent what? Represent inventiveness. I can take control of my life and shape my reality with a creative mindset. I create what resonates most with my heart. Every thought can be transformed into actions, allowing me to change my inner and outer worlds. By aligning my actions with divine guidance, I bring light and purpose into my life. So see, ngayon makikita mo na, no, ano ba talagang purpose mo sa buhay? No, sa mundong ibabaw, sa mundong ginagalawan, no, sa sitwasyon na to, binabago nito ang emosyon mo, nababago nito ang nararamdaman mo, paiba-iba nito ang iyong mood. No? Pero isa lang sinasabi nito, kailangan makontrol mo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo. No? Hindi pwedeng gusto mo to ngayon, no? Bukas hindi. Kailangan consistent ka sa gusto mong mangyari. No? At gusto mo dapat gawin mo dapat yung mga bagay na alam mong makakabuti at makakatulong sa'yo for a long time. No? For good. So guys, let's see what is additional messages for an angel spirit for a pick a card, yes or no. So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, ito na yon. No? Let's start with the number 1. Sino yung nakapili na number 1? Ito na yon. There is a yes, sweet satisfaction, good taste, savoring it. No? Ibig sabihin nito, no? Etong tamis ng tagumpay mo na to ay maaaring, kumbaga, masasatisfy ka, no? Dahil nag-succeed ka dito sa lahat ng paghihirap mo. At magiging matamis ang pag-ani mo nito. Number 2, there is a yes, flow with the current natural progress. No? Dadaloy na at natural, no? Huwag yung pilit, no? Kailangan may pagmamahal at gusto mo yung ginagawa mo, no? And number 3, represent what? And there is a yes. Oh, yes. Wow. Your dreams take flight fluttering around busy, no? Talagang lilipad to at maaaring makakamtan mo naman yung mga bagay na ninais mo, pangarap mo, no? Ibig sabihin nito, nasabay, kumbaga yung mga pangarap na to, maaaring mas mataas pa ang maging tayog nito or maging lipad nito, no? Kaya kailangan galingan mo at magpursigi ka sa gusto mong marating at makamit, no? So guys, this is a weekly gabay for the month of July 1 hanggang July 7 for the sign of Sagittarius. So, sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate kung lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo na ang dirigil-skip ng azaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!